Mas mahaba at posibleng mas malakas ang El Nino ngayong taon kumpara sa naranasan noong 1997, ayon sa Pag-asa. Pagsapit ng Marso ng susunod na taon, halos buong Pilipinas na raw ang makararanas ng tagtuyot. Pero ngayon pa lang umaaray na ang mga magsasaka sa mga probinsya dahil sa kawalan ng supply ng tubig. Ang mga magsasaka sa Pasukin, Ilocos Norte, labis ang panlulumo dahil sa pagkalugi. Mahigit 10 ektaryang palayan ang nasira doon. Karamihan sa mga pananim na palay, kung hindi nalanta, hindi lumaki o namunga dahil sa kawalan ng supply ng tubig. Kaya hinayaan na lang nilang tubuan ng mga ito ng damo para may maipakain sa mga alagang hayop. Mahigit 1 buwan na raw na hindi umulan doon. Di naman daw sila makagamit ng water pump dahil sa mahal na gasolina. Ang mga magsasaka naman sa Bangged Abra, maswerte na raw kahit papano dahil inuulan sila paminsan-minsan gaya kagabi na sinamantala nila para maglagay ng pataba o kaya'y mag-araro. Sa Albay naman, nagsimula ng mamigay ng isang uri ng palay seeds ang gobyerno para sa mga magsasaka bilang paghahanda sa El Nino. Angkop daw ang binhi ng palay na ito sa mainit na panahon at kayang tumubo ng mas mabilis kumpara sa ordinaryong palay. Ang sitwasyong ito lalala pa dahil sa malakas na El Nino ayon sa Pag-asa. What is happening is that the ocean is warming. Ayan ang laki-laking portion ng Pacific na yan. Nitong buwan pa lang, 6 na probinsya na ang tagtuyot. Sa Disyembre, higit sa kalahati o 69% ng bansa makakaranas na ng matinding kakulangan ng tubig ulan. Sa Marso 2016, halos buong Pilipinas na dahil 85% ang makakaranas ng tagtuyot. Ngayon pa nga lang daw, 32,000 hectares na ng mga palayan sa buong bansa ang hindi matamnan. Talagang mas mababa ang ating rice production for this year as compared to the year before. And then we will expect worse kasi the El Nino will hit really during the during the planting season for the wet season. Hindi lang rice production ang tatamaan dahil hindi madadagdagan ng tubig sa Angat Dam na pinagkukunan ng tubig para sa Metro Manila, mababawasan ang tubig sa gripo ng mga kabahayan. Ngayon pa lang may water service interruption na ang Maynilad at water pressure reduction naman ang Manila Water. Way below normal in October, below normal in November, at hanggang way below normal in April. Biro mo yun. Ang tagal. So alam natin ngayon maapektuhan na even our medyo water reservoir. Mula noong 1950s, ito pa lang ang ika-4 na strong El Niñong mararanasan ng Pilipinas. Mas mahaba ito kaysa noong 1997, posible pang maging mas malakas ito.